Nangunguna ang Pilipinas sa buong mundo pagdating sa bullying sa mga paaralan. We are the bullying capital of the world based on PISA because the highest prevalence of bullying and loneliness sa Pilipinas nangyayari. Sa bawat paaralan, sa bawat opisina, at maging sa ating mga komunidad, maraming boses ang nananatiling tahimik. Tahimik dahil sa takot, dahil sa hiya, dahil sa pang-aalipusta. Ito ang katotohanan. Ang sexual harassment ay totoo at nangyayari ito sa kahit kanino, anumang edad, kasarian o antas ng buhay. Pero kahit Nababahala ang ilang eksperto sa dumaraming bilang ng kabataang na biktima ng cyber harassment. Ayon sa PNP Anti-Cybercrime Group, halos 300 sari-saring cybercrime complaints ang kanilang natatanggap kada linggo. Pinapaikot na mga lumot yung mga utak, kinukurakot pag di ka natakot ay kaisa sapat gobyerno ang suot bansa ating kumot. Puro dada, lasagawa, sige ngiti di nakakatuwa, mga puro pangako, lahat putata, ubos na pasensya namin madla. Kumakalam na yung mga nasikmura, biglang papasok, oportunista, nakalimutan ka para sa pera, pagkikisama yan ang binibenta. Diretso ka pa ba sa ating likong-likong sistema o sasama ka sa akin, puksain ang epidemya? Nalamaganap, nagpahirap sa mahirap, tumatapos na pangarap, di na magilap yung mga ulap, habang tayo ay naghihirap, sila sige sa pagkalap ng yaman na dapat panglingap sa ating mahirap. Kung lalahat, hindi lahat nagkakalang. Proteksyon, respeto, dignidad. Ito ay karapatan natin lahat. Magsalita, makialam, kumilos laban sa sexual harassment dahil nasa atin ang boses ng pagbabago. Pagkat hindi ka pamula, kahit nakapikit mata, naririnig kita. Kahit May mga batas na nagpoprotekta sa'yo. May mga taong handang makinig. May mga institusyong handang kumilos. Karapatan mo ang maging ligtas sa paaralan, sa trabaho, sa online at sa publiko. Sa akala mo simpleng biro pero hindi mo namamalaya na nakakasakit ka na pala. Huwag mong antayin na umabot sa puntong pagsisisihan mo lahat. Piliin ang pagbabago bago pa may taong tuluyang mawala.